Mapagpalang araw po, ano? Ah, Alas 4 na ng hapon. Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Tayo po ngayon ay mag-aaral ng Ebanghelyo ng ating Panginoon. Every Saturday po dito po kami sa pamilya ni Tata Yogos upang salita ng Panginoon ay aming binubulay. Alam nyo, maganda po yun eh. Yung minsan sa isang linggo, nagkakasama kayo. Kumbaga sa salitang nananabik, nananabik ka. Pero ang pananabik mo sa ibang kalagayan sa pamamagitan ng ating pag-aaral ng Ebanghelyo ng ating Panginoon. No? Kaya dito po. Yan. Tingnan niyo muna para mga apo-apo, hindi tatayogos po yan. Mga magulang. Ay, bawal sandal. Siya po ang hari ng tahanan. Bago po kami magsisimula sa aming pagbubulay, kami muna po yung humahwit ito. Kay buti-buti mo, Panginoon. Yun po ang title ng ating awitin sa pagkakataon na ito. Ano po? Purihin ng Panginoon. Kaya pag-aaralan po natin yung kasaysayan sa chapter 10, ano po? Sa chapter 10 verse 38 hanggang 42, yung tungkol kay yung magkakapatid na si Lucas, si Marta at saka si Maria. Tingnan natin yung pangyayari sa kanila. Pero bago tayo papalawat, awit muna tayo. Tatay Hugo, awit muna po tayo, ano? Sanda. Awit muna tayo. Yan. Bago tayo papalawat, awit muna tayo. Mabuting bagay na hinaandukan muna ng awit ng Panginoong Diyos. Ang awitin natin ay kay buti-buti mo, Panginoon. Okay? Kay buti-buti mo, Panginoon, Sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y naging tapat kong magmahal. Iyong kaaway pawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay nga'y kay walang katulad, tunay nga'y kay di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa amin nagmamahal. Buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, kay laging tapat kong magmahal. Iyong kaway pawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay nga'y kay walang katulad, tunay nga'y kay di nagbabago. Mabuting Diyos na sa amin nagmamahal. Mabuting Diyos na sa amin nagmamahal. Panginoon Diyos, minsan pa, salamat po. Tinipon mo kami sa pamilya ni Tata Yogos. At minsan pa, samahan kami ng iyong Santong Espiritu pang siyang magpatutuo sa aming kalagitnaan. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Yan ang titignan po natin yung pagdalaw. Babala ka na. Babala ka na. Ang title, dumalaw si Jesus kina Marta at Maria. Yan.
dito po nakasulat sa Lucas 10:38, 39, Wala lang akong pera. 40, Wala lang akong sinabi makakain. 41, 42. Yan. Ulan yan. Tatay Ogos, Lucas chapter 10. Simulan mo sa 38. 38. Opo, 39, Pera muna ako ko pera. 39, 40, 41, 42. Yan. Siya, may pera ka na, may pera ka na. May pera ka na. Kung anong nangyari sa eksena na kung saan nandun sa Panginoong Yeso Cristo. Sige, kung nakita mo na, Tatay Ogos. Mahal po sila Marta Maria. Si Jesus at ang kanyang mga alagad Mali yung sunod. ay nagpatuloy sa kanilang paglalakbay at pumasok sa isang nayon. Malugod Ibilisan. silang tinanggap sa tahanan ni Marta. May kapatid siyang si Maria na naupo sa paanan ng Panginoon upang makinig sa kanyang tinuturo. Si Marta naman ay abalang-abala sa paghahanda, kaya lumapit siya kay Jesus at nagsabi, Panginoon, baliwala po ba sa inyo na pinababayaan ako ng kapatid kong maganda na nag-isa? Alas ka tingalas, anak ko tingalas. Sabihin nga, pangpunyo siya, tulungan naman ako. Ngunit sinabi ng Panginoon sa kanya, Marta, Marta, nababalisa ka ba? Nababalisa ka at abalang-abala maraming bagay. Ngunit isa lamang ang kailangan. Pinili ni Marta ang mabuting at ito'y hindi aalisin sa kanya. Amen. So, yung eksena, dumalaw si Jesus sa magkapatid Ano ba yan, mga batang ko? Napakalikod kasi. na si Marta at Maria. Ngayon, sa pagkakataon na yon, ito po yung ginagawa ng dalawa. Yung si Maria, naupo sa may pahanan ni Jesus upang makinig sa tinuturo ni Jesus. Ito namang si Marta, hindi magkandaugaga sa paghahanda ng makakain. Siyempre po naman, isipin nyo, 12 apostol at saka si Jesus ay 13. Ipaghahanda mo ng pagkain yan. Hindi biro yung 13 na pakakainin mo. Kaya nagreklamo ang Marta na inutusan niya ang ating Panginoong Yesus na kausapin si Maria na sana tumulungan siya ng paghahanda ng makakain ng ating Panginoong Yesus at ang mga apostol. Pero sabi ni Jesus kay Marta, imbis na kausapin po si Maria, ang ginawa ni Jesus, kinausap pa si Marta at pinagsabihan. Kung anong sabi niya, Tatay Ogos, pakiulit mo nga yung nakasulat sa 41 at saka 42. Ngunit sinabi ng Panginoon sa kanya,
Marta, Marta, nababalisa ka at abalang-abala na maraming bagay. Ngunit isa lamang ang kailangan. Pinili ni Maria ang mabuti at ito'y hindi aalisin sa kanya. Amen. Sa eksenang ito, alin po ang mabuti? Ang pakainin mo, Panginoong Yesus, kasama yung 12 apostol? O ang makinig Alam mo sabi ako. sa kanyang pangangaral? Ang sabi ni Yesus, mas maganda makinig. Alam niyo po, parang ganito lang kasimple yan. Mas mainam po yung makinig. Halimbawa, may dumating magsishare ng Word of God. Ngayon, busy ka. Ihinto ka. Meron po akong mga karanasan sa ganyan na kasalukuyan nagluluto. Pag ginalok ko siya mag-Bible study, pinapatay niya muna yung kalan. Hindi siya magluluto. Makikinig siya. Maganda yun. Yan bang pakainin mo ang Panginoon at ang mga apostol, masama ba? Hindi po. Pero isa lang ang kailangan, sabi ni Jesus. Ano yon? Yung hindi kukunin sa'yo. Ano yun? Ang makinig. Kasi po sa pakikinig mo, magkakaroon ka ng tamang pananampalataya. Kasi kung meron kang ginagawa, halimbawa si Marta, busy, naghahanda na makakain. Kahit anong gusto niya makinig, mawawala ang atensyon niya sa pakikinig dahil nga sa kanya niluluto. Hindi lang yun Kanda ugaga siya, kaya nga sabi niya, kailangan ko si Maria dito. Kaya kakausapin ko, Panginoon, na utusan si Maria na tulungan muna ako. Yan. Pero, hindi siya sinangayunan ng ating Panginoong Yesus, kundi ang sabi ng Panginoon, tama yung ginawa ni Maria. Nakinig dapat. Nung marinig na yun, si Marta dapat uminto muna at makinig. Sa inyong pakikinig, alam niyo po ba sa pakikinig ng Ebanghelyo, lalo tumatatag ang inyong pananampalataya. Tignan niyo sabi ni Pablo, Tatay Ogos, Roma 10:17. Akala niyo po ba ang makinig ng pangangaral walang kwenta? Kung makinig kayo ng mga marites dyan, halos hindi na kayo kumain. Yes. Roma 10:17. Yung magsugal ka, kahit magdamag ang sugalan, hindi ka hihinto, hindi ka nakakain. Di po ba? Wala kayong mapapala dyan. Pero kung makinig po kayo, may mapapala kayo. Tingnan nyo po ang sinasabi ni Apostol Pablo sa Roma 10:17. Kaya sabi ni Jesus kay Marta, Marta, halika nga, makinig ka muna. Masyado kang busy sa kusina. Busy ka sa paghahanda ng ating makakain. Pero isa lang ang kailangan. Ang ginawa ni Maria, ang the best. Hindi po sinabing hindi maganda yung ginawa ni Marta. Wala po sinabi ang Panginoon na hindi magandang ginagawa ni Marta. Mas maganda po yung kay Maria kumpara kay Marta. Bakit? Yung kay Marta, pang laman. Yung kay Maria, pang spiritual. Ano po? Yan, spiritual. Roma 10:17. Nakita mo na, Tatay Ogos? Kaya ang pananampalataya ay bunga ng pagkikinig. At ang pagkikinig naman ay bunga sa pangangaral tungkol kay Kristo. Yan. Ano daw po yung pagkikinig? Ang bunga niyan, pananampalataya. Yan. Kaya, masigit na mahalaga yun.
Kasi sa iyong pakikinig, yung pananampalataya mo lalong lumalago. Lalong lumalago. Kasi sabi ni Pablo, yung pananampalataya ay nakukuha saan daw? Sa pakikinig. Sinabi niyang, habang nakikinig ka, nagluluto ka. Habang nakikinig ka, naghahanda ka ng pagkain. Wala pong gano'n. Walang gano'n. Yan. Kaya maganda yung ginawa ni Maria na hindi mawawala sa kanya. Sabi rin mismo ng ating Panginoong Jesucristo. Ayan. Sa inyo pong pakikinig, alam nyo ba, tayo pong mga tao, araw-araw na buhay natin, nakakagawa tayong kasalanan. Walang taong hindi nakakagawa ng kasalanan. Tatay Ogos 1:15-3. Tignan natin ang sinabi ni Jesus. Sa 1:15-3. 15. 3. Tignan po ninyo ang sinabi ni Jesus. Ano? 15, chapter 15, verse 3, Tatay Ogos. Kabasahin. Opo. Nilinis na kayo sa pamagitan ng salitang sinasabi ko. Amen. Anong sabi niya? Nalinis na kayo. Yung po palang pagkikinig na salita ng Diyos. Yung salita ng Diyos, ha? Naglilinis. Ano po ba nililinis niya? Yung kasalanan sa espiritual. Yun, kumbaga sa damit, di ba yung damit merong mancha, may dumi. Ginagamitan po natin ng sabon, tubig, sunrock, para luminis. Para tayo malinis tayo spiritually, dahil po sa ating pagkikinig, yung salita ng Diyos na naririnig natin, yun po ang lumilinis sa ating kasalanang spiritual. Kasi po, nagkakasala tayo araw-araw sa ating buhay. At sa ating pagkikinig, hindi lang tayo nililinis spiritually, o Tatay Ogos, 1 chapter 6, 63. Ano naman po sinasabi sa talatang ito ng ating Panginoong Jesucristo? Ano naman sinasabi niya rito sa talatang ito? 1. Sa 63. Tingnan naman natin ano ang sinasabi diyan sa talatang yan ng Panginoong Jesucristo. Oh. Juan 6:63, Tatay Ogos. Kabasahin. Opo. Ang Espiritu ay nagbibigay buhay. Hindi ito magagawa ng laman. Ang mga salitang nasabi ko sa inyo ay ang Espiritu at ito ay nagbibigay buhay. Amen. Ano pa daw ang dulot ng pagkikinig? Maliwanag. Sabi ni Jesus, ang aking salita. Ano ang salita niya? Life giver. Buhay. Tayo po, meron tayong kaluluwa. Meron tayong buhay. Meron tayong katawan laman. Yung katawan laman, kailangan natin ng araw-araw na pagkain. Dahil meron tayong kaluluwa, kailangan natin ng salita ng Diyos.
para yung ating katawan sa kaluluwa patuloy pong lumakas. At habang lumalakas po yun, the same time, sumasamang lumalakas ang ating katawan. Kaya, kapag punong-puno ka ng salita ng Diyos, malayo ka sa sakit, kaibigan. Kasi malakas ang iyong spiritual na kalagayan. O, totoo ba? Meron tayong spiritual na kalagayan? Opo. O, Tatay August, unang 1. Ikatlong 1. Tignan natin. Ikatlong 1. Chapter 3. Ay, basahin natin. Ano? Ito, may Biblia po tayo. Ikatlong 1. 1 at 2. Ayan, tingnan natin na. Ikatlong sulat ni Juan. 1, 2. Yan. Totoo bang meron tayong spirituality? Yan. Meron tayong katawan? Ayan, tingnan natin. Uno, dos, tres. 1, 2 po. 1, 2 lang. Magkasunod yan. Mula sa matandang pinuno ng iglesia para kayo na lubos kong minamahal. Mahal kong kaibigan, dalangin kung ikaw sana nasa mabuting kalagayan at malusog ang katawan tulad ng iyong buhay spiritual. Lang. Oh, yan po. Amen, amen. Ano sabi niya? Katawan at spiritual. Yung laman, yung katawan, laman. Yung spiritual, yung nasa loob natin. Kaya po ako gumagalaw, sila ay gumagalaw, dahil po yung kaluluwa o spiritual nilang kalagayan. Ayan. Kaya, kung ano po nakasulat sa Biblia, kailangan paniwalahan natin. Paniwalahan natin. Ako kayo. Kaya yung salita ng Diyos, anong dulot? Panlinis. Yung katawan natin nadudumian, maliligo tayo. Tama. Para luminis tayo. Kaya paano yung kaluluwa natin? Yung nagagawa nating kapalpakan, araw-araw, oras-oras, minuto. Yung salita ng Diyos. Alam po, napakaliwanag eh. Kaya yung pakikinig. Kaya sabi ni Jesus kay Marta, Marta, isa lang ang kailangan. Ang alin daw niya? Pakikinig. Dahil sa yung pakikinig, yan, lumalakas ang iyong spirituality. At kapag malakas ang spirituality mo, kaibigan, sabi ko nga sa inyo, bihira kang dapuan ng sakit. Eh bakit? Malakas. Pero kung wala, talo. Diyan nabubuo yung sinasabi ng ating Panginoong Yesus. Mateo 4:4. Tatay August, Mateo 4:4. Tingnan natin ang turo ng ating Panginoong Yesus sa ating mga tao. Sa Mateo 4:4. O, nakita mo na tayo, boss? Ngunit, sumagot si Jesus na susulat, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita nagmumula sa bibig ng Diyos. Amen. So, anong sabi ng Panginoong Yesus? Tayo, mga tao,
binubuo ng dalawang kalagayan. Meron tayong spiritual, meron tayong physical. Kaya sabi niya, hindi lang tayo nabubuhay sa tinapay. Yung tinapay yung pong pagkain. Kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Bakit kailangan natin yun? Doon po nakaugnay ang buhay natin eh. Sa salita ng Diyos. Kaya, importante pala ang makinig. Kaya na sinabi ng Panginoong Yesus tungkol kay Maria at Marta nang si dumalaw sa kanilang nayo. Hindi po ba? O kayo po kaya, tamad kayo? Kung tamad kayo, magbago na kayo. At ang pagiginig, mahalaga yan. Kung paano po tayo nakikinig sa mga balita, sa television, sa radyo, mas mabuting makinig po tayo sa magandang balita ng Panginoon. O, Tatay Ogos, unang Pedro, tignan natin yung magandang balita. Kung sa radyo TV, meron magandang balita. Maging sa Biblia po, meron. Yung kay sinabi ni Pedro. Sa unang Pedro, chapter 1, verse 23, 24, 25. Yan, Tatay Ogos. Unang Pedro, chapter 1, verse 23, 24, and 25. Tignan po natin yung magandang balita. Ayon kay San Pedro. Ano po? Sabi ni Pablo, mas magandang maginig ay ni Jesus. Kaysa magabala sa ibang bagay. Okay? Ito po, hawak natin Biblia. Manipis. New Testament lang. Oh. 23, 24, 25. Chapter 1, sapagkat muli kayong sinilang, hindi sa pamagitan hindi sa pamagitan ng binhi na sisira, kundi sa pamagitan ng Diyos. Ayon sa kasulatan, ang lahat ng tao ay tulad ng damo, gaya ng bulaklak dito, ang lahat ay galigtan. Ang damo ay nalalanta at ang bulaklak ay kumukupas. Ngunit ang salita ng Panginoon ay mananatili magpakailanman. Ang salitang ito ay ang magandang balita ay pinangaral sa inyo. Amen. Ano yung magandang balita? Yung salita ng Panginoon na ipinangaral sa inyo. Ay, yung kay San Pedro. Tandaan niyo po, wala na pong pinakamagandang aral, balita, kundi ang salita ng Panginoon. Kumpleto ricados po. Naglilinis, nagpapalakas ng iyong katawang kaluluwa. Di ba napakaganda niya? Kaya tandaan niyo po, tama si Jesus. Mas mabuting makinig, sabi niya kay Marta, kaysa magluto ka ng makakain natin. Marta. Salamat po, Panginoon Diyos, sa iyong pagtuturo sa amin, sa liwanag ng iyong turo sa amin. Buksan ang puso't na kaluluwa ng bawat isa. Upang sa ganun po matuto kami ng
Salamat po sa pagkain ng kaluluwa na binigay mo. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Okay, kanta po tayo. Diyos ay pag-ibig. Kapitbahay. Tawag ka pa. Tawag ka, Lo. Lo, Tawag tawag ka. ka. Tawag ka. Yeah. Ate Ate Edna, tawag ka. Pag-ibig ang siyang pumukang sa ating puso, kaluluwa ang siyang nagdulot sa ating buhay ng gintong araw at pag-asa. Pag-ibig ang siyang buklod natin, di mapapawi kailan pa man sa puso iwa. Tayo'y isa lamang kahit na tayo magkawalay. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo'y magtulungan. At kung kayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayo nagmamahal. Ikapin sa ating pagsuyo, ating ikalat sa buong mundo. Pag-ibig ni Jesus ang siyang sumako sa bawat puso buhaw sa pagsuyo. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo'y magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayo nagmamahal. Diyos ay pag-ibig. Maraming po salamat, Panginoon Diyos. Basbasan mo po ang bawat isa sa oras po ito. Ang pamilya po ni Tatay Yogos at Nanay Claring ay nagsama-sama po kami sa isang layunin. Anong sabi ng Panginoong Yesus? Ito hindi kukunin sa Kanya. Ang alin po? Ang makinig ng salita mo, Panginoon Diyos. Salamat po. Ito naman po inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Kaibigan, like and share. Kayong mga nanonood ng video nito, i-share nyo rin po sa iba. Babalibag naman kita. Po, sa iyo po, Diyos, ang walang hanggang kapurihan at kalwalatian. Sa ngalan ni Jesus, Amen. Barangay 128, Zone 10, District 1, Balot, Tondo, Manila. Sa ni Marala po. Palit. God bless us. So, mamatay.